Face the Nation. Nagpapatuloy po ang ating talakayan sa Face the Nation at kasama pa rin po natin si Senator Gregorio Gringo Honasan. Senator, actually, dun nga sa 4 na beses na ikaw ay naluklok na bilang senator. So ito, tuloy-tuloy siya for 3 consecutive terms, tama po? At tapos, 4. sumunod pa na isa pa. So, 6-3-6-6. Yes, opo. So doon sa mga pagkakataon na yon na kayo po ay naupo, syempre marami tayong mga batas na naipasa. Ano po ba yung masasabi natin na talagang batas na buti na lang naipasa nyo kasi hanggang sa ngayon kailangan at ginagamit po talaga natin? Napakarami niyan pero sabi nga natin ngayon, isa-isa, disaster. Diba? Disaster risk reduction management. Yun ang kakambal ng land use. Yes. Iba, hindi kailangan ng disaster. Yung mga underpass natin, konting ulan, traffic na, dahil hindi ka na makadaan doon. Pero yun ang kakambal ng land use. Yung National Disaster Risk Reduction Management Law na hanggang ngayon ginagamit, na ililigtas ang buhay, ang area. No? Proud din ako doon sa Clean Air Act. Dahil clean air, clean water, solid waste management. Yung COVID, clean air yun. Nung ipinasa namin yun, mga more than 10 years ago, Lord, no? Almost 20 na nga yata. Due na for amendment yun. No? Kailangan i-upgrade na, i-modernize na. No? Akala nung iba, ano ba yung environment? Clean air. Public health issue pala yun. Kalusugan. Yung COVID, airborne yun. Yeah. Okay. So, clean water, kasama na dyan. No? Tapos yung agrarian reform law, na 2 nating beses in-extend. National Security Strategy, Mini Marshall Plan for Mindanao, Freedom of... Medyo marami na. Oo, maraming nga po. Pero ngayon, ang gusto kong i-push talaga, bukod dun sa all-encompassing na seguridad, no? Yung digitalization. Opo. Medyo na, kailangan po natin dyan, no? kailangan po natin 'yan kasi nga itong sinasabi natin ng mga millennial, Gen Z o maski naman tayo senator, lahat tayo kailangan talaga na matutunan kung ano tong digitalization, pero ito laging kaakibat ang misinformation at disinformation. Hindi naman nagtatapos na meron lang tayong infrastruktura para maibigay ito at ikaw ang expert diyan bilang naging dating chair ng DICT, di ba? Ikwento ko lang sa umpisa pa na, Lord, no? Di ba pag may nangyayaring sakuna, may disaster, bagyo, lindol, no? Ang unang tanong, may kuryente ba dyan? Actually, mali yung tanong na yun. Meron ba dyan signal? May komunikasyon para malaman natin kung sino ang walang kuryente, sino yung na-wash out yung tulay, yung kalsada, sino yung na-isolate na barangay. Para yung tulong, mas mabilis at mas pupuntirihin natin yung nangangailangan. Dahil hindi pwedeng paghintayin At syempre, ang purpose natin dyan, ang layunin natin, matulungan sila sa pinakamabilis na paraan. Ngayon, technology na Isang pindot mo, no? So either kable, tower, na hindi kailangan may alambre, no? Or satellite, na walang line of sight problem, no? Yun ang naintindihan ng mga millennials natin dahil, di ba, kuminsan pagpunta mo sa isang lugar, kalsada. Pagdating mo ron, may signal ba rito? May komunika. Yun ang hinahanap palagi. At yun ang susubukan kong isulong talaga. Dahil, naranasan ko yan sa aking 2.5 years na panunungkulan. No? Siguro kailangan i-improve pa natin yung antas ng pag-unawa ng gobyerno at ng mga mamamayan natin sa ibig sabihin ng digitalization. Nung nakaraang mga budget hearings, kuminsan, natutuwa ako dahil hindi nila masyadong naintindihan. Konti yung tanong. Hindi ako natuwa dahil hindi na masyadong naintindihan. Konti yung budget. Yun nga. Ganun okay, nga so, dapat yun ang future. Kinapos lang ako ng panahon 2.5 years lang. No? Nagkandidato ulit ako. No? Pero yun talaga ang future. Yes. Opo. Kasi talagang ngayon, sa bawat galawan, talagang kailangan merong means of communication. Yes. At sinabi nyo nga to, sa disaster, paano ba natin masisiguro? Tama po kayo, by cable, by antenna, or by satellite. Yes. So yan na po ngayon yung kailangan talagang maisulong. Pero kaakibat nga yan, syempre sana naman yung mga impormasyon din na nakikita natin. Maski nga yung halalan, Senador, di ba? Ikaw po pwede kang magpalabas ng ito talaga ako. Ito ang mga nagawa ko. Pero meron din namang mga nagpro-provide ng mga misinformation, disinformation dahil baka ikaw matumataas yung rating mo. Gumawa tayo ng iba na ikasisira na dapat maintindihan din ng tao ang kaakibat ng pagiging digital natin. Lorlene,
dalawang bagay, no? Yung digital, no? Kailangan mabilis, no? Pero i-apply natin. Okay, election. Dapat mabilis. Pag pindot mo, nung binoto mo, pag subo mo, nung balota mo, kailangan mabilis na lumabas doon. Biruin mo kung may konting delay dyan at may makasingit. Yes. Yung Yun isang ang boto mo mahirap. minsan, nawawala. O yung isang mong boto, nadadagdagan. Yun ang kailangan pag-ingatan Oo, natin. yan yung mga bagay na kailangan talagang binabantayan. Kasi Yes. sabi nga, kahit isang boto yan, napakahalaga. Ay, naku. Pantay-pantay tayo dyan during election. Dapat pantay-pantay talaga. Yes. Oo. Alam mo, Senator, bukod dyan sa mga minention mo na yan, na talagang even the environment ngayon, nararamdaman natin ang pag-iiba ng ating temperatura, ng ating klima. Hindi mo na nga ngayon ma-identify tag-ulan ba o tag-araw ba kasi pabago-bago na. Pabago-bago. Noong dati siguro, I'm sure, Senator, noong nag-uumpisa ka, kaya mo pang mag-house to house kasi yung panahon, kaya mong iinda lahat ng init. Pero ngayon, lumabas ka pa lang sandali pa lang. Napakainit na kasi ito ay dahil na rin sa climate change. Pero napakaganda na nung nakaupo ka bilang senador, nakasama to sa mga isinulong mo talaga na Lordy, pangalagaan. sa 2.5 years, hindi naman ito sa pagmamayabang, no? 800% ang improvement ng broadband natin. Okay? 500% ang free wifi. Malaki ang tulong ninyo sa akin, no? Sa DICT. Ibig sabihin, hindi ito problema lamang ng public sector, kundi ng private sector dahil yun ang utos sa akin nung Pangulo, nung ako yung naging secretary ng DICT. No? Sabi niya, i-connect mo yung gobyerno sa local and global governments. I-connect mo yung gobyerno sa negosyo. I-connect mo yung gobyerno sa mga mamamayan and everybody to each other. I-connect mo sila lahat. Tapos gawin mo ito sa mura kung hindi libreng pamaraan. Yun ang ginawa ko. At yun ang resulta. Kinapos na ako ng oras. Pero pwede pa rin naman maituloy. Ay, Kasama naman yan sa iyong Yun ang itutuloy ko sinusulong. dahil seguridad, pagkain, yung ibang basic needs, at saka digitalization. Yun ang magkakambal naman na Yes. sisikapin kong gawin. Tama. Senator, kanina pinag-usapan natin yung mga kabataan na talaga namang iba na din kasi ngayon ang mga kabataan. Pero sila, yung majority, sa mga ang dami na nila ngayon na aasahan natin sana na bumoto ngayong halalan. At sila, ma-reach natin. Pero wag din naman natin kalimutan, yung mga senior citizens at yung mga nakatatanda. Ano po ba ang magandang plataforma na po pwedeng ihain natin sa kanila? Kasi hindi naman porket senior na kami, nakalimutan. Although naiintindihan natin, meron tayong mga party list na nagsusulong sa kapakanan. Pero iba pa din po yung maipapasang batas ng isang senador para sa ating mga seniors. Lorlene, hindi lang senior citizen ang naaalala natin tuwing eleksyon, no? Kundi katutubo, persons with disability, OFW natin, di ba? Yan ang mga nakakaligtaan. Ano ang susi dyan? Babalik tayo sa technology. Pag sinabi senior citizen, hindi lang yung ilan sila. Gusto kong malaman, kung makabalik ako sa Senado, no? Sa tulong ng ibang mga senador, nasan sila? Ano ba ang hindi lang bilang, hindi lang yung quantity, yung qualitative na impormasyon. Kalagayan nila. Kalagayan nila, exactly. May mga anak ba sila? May mga apo sila? Nasaan sila? Para, kung gusto natin silang asikasuhin, mas pupuntiryahin natin. Alam natin kung nasaan, so doon mabilis ang tulong. Yeah. So mas mabilis na service at direct service para sa Yes, kanila. Exactly. Yun ang magiging silbi ng technology at digitalization. Talagang napapabayaan. Dahil yung datos natin, yung data management system natin, medyo kailangan improve pa rin. No? Hindi lang kabataan. Ito, example na naman ako. No? Sabi ng World Health Organization, 100 Pilipinong bata between the ages of 0 to 6 ang namamatay araw-araw dahil sa kakulangan sa sustansya ng pagkain. So, siyempre, tatanungin mo, hindi 100 o 50 o 10 o 5, no? Gusto nating malaman nasan sila. Ngayon, bakit? Diba? Di ba nagbe-breastfeeding yung ina? Pero kailangan healthy rin yung din ina. ang ina. Ngayon, Oo. kung hindi healthy yung ina, bakit hindi healthy? Di ba? Dahil yung jeepney driver na asawa, nawala ng hanap buhay. So, kabit-kabit na yan. So, ang intervention natin dyan, dapat precise at mabilis. Oo. So bumabalik pa rin tayo sa sinasabi nyo kanina na seguridad. Seguridad, datos, technology,
Information and Communications Technology. Opo. So kasama ni Jan, minention nyo nga din yung transport sector. Kasi yun na nga din Senator. Pag tinignan natin yung sa transport sector, hindi lang natin masasabi na, ay, ito tungkol sa lansangan. Kasi kasama din dyan sa transport, yung pagde-delivery ng mga basic goods and services sa kanilang mga dinadaanan. So lahat ito magkakaakibat na kailangan talagang maisaayos natin. Well, Lorlene, kausap ko yung iba-ibang transport sectors, no? Mga kinatawan ng transport sectors. Merong public transport modernization plan. Okay? So, pinayagan silang mangutang. Di ba? Tapos, Biglang pinag-uusapan naman. pinag-uusapan. Tapos, may nakakalusot na mga kolorom. Oo. Di ba? Bakit nakalusot yung kolorom, yung mga illegal? Bakit yung legal, nakausap ninyo ng Na harapan? talagang Yun ang nag-effort. pinahihirapan. Oo. Yun ang dinadala ko naman dito sa hapag ng usapin natin, no? Na kailangan maasikaso yan. So, pag matagal na pagpaplano, disiplina, engineering, at siyempre yung government intervention. Sasabihin, umutang kayo. Tapos biglang bitin, biglang tigil. Paano mo babayaran yung inutang mo? Yung kita mo pa lang, nakakapiranggot, kulang na. So, yun naman ang sabi nila na hinaing na kailangan maihatid natin. Yes. Sa kataas-taas ang antas ng ating gobyerno. Yes. Face the nation.